Alam po ninyo, mahirap talaga na ang isang politiko from local to national position sa ating bansa, noong araw pa hanggang ngayon, kaya lang ngayon mas lalong lumala, na ang dahilan kung bakit napwesto o nanalo dahil lang sa kanilang pangalan. Pwede na rin dahil lang sa kanilang pera. Yun ang dahilan kung bakit madalas nagsisisi, madalas hindi natin makita ang totoong paglilingkod sa bayan. Pasintabi na po, hindi ko nilalahat. Hindi ko nilalahat ganon. Meron pa rin kahit papaano na mga politikong nakapwesto sa gobyerno ang may prinsipyo para tumulong sa bayan. Pero mas lumulutang po na kaya nga lang nanalo dahil kasikatan, kilalang pangalan, at merong kapangyarihan. Kaya pag napwesto, hindi nila talaga magawa at maipakita sa mamamayang Pilipino ano ba ang totoong paglilingkod sa bayan. Ano ba ang prinsipyo para gumanda at makinabang ang Pilipino sa kanilang mga pwesto. Kasi ang nangingibabaw po ngayon, lalo na sa mga national politician, kampihan. Kampihan, takipan. Sa katotohanan, nawawala ang tunay na paglilingkod sa bayan. Kaya ko po nababanggit yan dahil yung orientation ng ibang kandidato naging napwesto, kung ano ang namana sa kailang pamilya, kung ano ang utos ng kapartido, kung ano ang layunin ng kanilang partidong kinaaniban. Mas madalas pang sarili, madalas sabi, ang galaw kaysa sa sinumpaang tungkulin sa ilalim ng batas na kailang tutuparin ang lahat ng alituntunin nito pagkatapos ng pananumpa ng kahit anong posisyon, from local to national position. Di ko nila lahat. Madalas nakakalimutan kung anong pinanumpaan. Lalo na ho sa Senado. Garapal, brutal ang kampihan dahil lang para sa kailang kapartido at kaibigan o isang pamilya. Kita niyo, meron isang senador dyan. Kahit daw sunugin siya, amoy Duterte siya. Meron pang isang senador na kahit na kapamilya ang nakapwesto, Duterte rin ang galaw. Meron namang bagong senador na ang dating ay mas pinagtatanggol pa ang mga under investigation at nagnakaw sa pera ng bayan. Pero ang dating ang pinagtatanggol yung akusado sa graft and corruption. Minamali pa ang gobyerno nagpapatupad ng batas para panagutin sa nakaw na yaman, pagsasamantala sa kapangyarihan, yung ibang sabit sa flood control scam. Alam na niyo kung mga sino tinutukoy ko. Meron pa rin senador na ang tingin niya, siya yung makapangyarihan sa lahat. Pati saligang batas hindi sinusunod. Dahil meron palang kinakampihan. Marami naman dyan na nagmamalinis. Pag nabuko ang kanilang maling gawain, sasabihin, harassment lang, pamumulitika lang. Yun po ay malayong malayo sa prinsipyo ng dapat ay paglilingkod sa mamamayan. Kasi ang sinumpaan nila, sumunod sa saligang batas, gawin ang trabaho para sa kaunlad ng bayan. Pero nawawala po sa kanila yon. Ano pong inyong masasabi dyan? Please like and share nitong topic na ito. Samantala, sunod na pag-usapan natin, yung palang Technical Working Group, TWG, ng Independent Commission for Infrastructure, ay tuloy-tuloy po ang mga pagre-review
pag-a-assist ng mga dokumento laban nga po doon sa kailang kampanya na korupsyon at panagutin pa rin. May tinataya daw po na 300 korporasyon. Grabe, ang dami pala. 300 mga company ang posibleng sabit may kinalaman sa flood control scam. So kung sa tingin ninyo at nakikita natin na parang nawala na yung ICI dahil nag-resign yung 2 commissioner, si Commissioner Fajardo at Singson, natira lang ay si Chairman, Retired Justice Reyes, ay nagkakamali kayo. Yung palang technical working group, matapos makatanggap ng napakaraming dokumento mula sa police at military, DPWH, na nag-evaluate, nag-monitor sa lahat ng ginawang proyekto sa buong bansa. Tuloy-tuloy pa lang evaluation nun. So, ibig sabihin, kahit kulang yung commission, pero yung technical working group na nakatanggap na ng mga dokumento, sila rin ang magre-rekomenda kung sino ang mga kakasuhan. Politiko man, or mga construction company, or mga korporasyon na sinasabi. Aba, may pag-asa pala. Mabuhay ang technical working group. Yung kasing TWG under ng ICI sa ilalim ng Executive Order number 94 na nilabas ng Pangulo para imbestigahan ang graft and corruption. Ayun, di ba? Yun ay yung dating, okay? Anong inyong masasabi dyan? Maganda po yan kasi ang ICI under ng Executive Department, katulad ng Department of Justice at Department of Public Works, na nagpo-provide ng mga dokumento, ebidensya para nagre-rekomenda ng mga posibleng kasuhan. Ang Ombudsman, independent body sa ilalim po ng saligang batas. Hindi yan pwedeng utusan at pakialaman ng kahit sino, kahit mismo ang Pangulo. Yan po yung kapangyarihan ng Ombudsman, talagang independent. Kahit sino, pwede nilang imbestigahan at kasuhan. So kaya walang magagawa ang Ombudsman kung hindi tanggapin ang mga recommendation, ang referral, at dokumentong nakakalap ng Executive Department. Kaya yung Technical Working Group, okay na okay pala yung kanilang ginagawa. Akala natin wala na. Abangan po natin. Hindi pa po na ibibigay, hindi pa nagkakaroon ng totoong katarungan ang mga Pilipino sa garapal na korupsyon sa flood control at iba pang proyekto ng gobyerno mula noon, nakaraang gobyerno, at sa 2 taon kalahati ng Marcos administration, natigil kasi ipinatigil ni President Marcos. For your information, for education, itong ating mga topic. Please like and share.